Noong 52 BC, isang hukbong Romano na nahihigitan ng kalaban sa bilang na 5-1 at naipit sa malalim na teritoryo ng kaaway, ay nagsimulang gumawa ng isang bilangguan para sa sarili nito. Ito ang kwento kung paano itinayo ng 60,000 sundalo ang 2 dambuhalang pader. Isa upang pigilan ang pagpasok ng isang hukbo at isa upang pigilan ang paglabas ng isa pang hukbo, na naglatag ng entablado para sa isa sa mga pinakamapanghahas at mapangpasyang sugal sa kasaysayan ng militar. Upang maunawaan ang sandaling ito ng inspiradong kabaliwan, kailangan mong maunawaan ang 2 higanteng figura na nasa gitna ng bagyo. Ang isa, isang general na Romano na lumalaban para sa kanyang sariling buhay. At ang isa naman, isang pinuno ng mga Gallic na lumalaban para sa kaluluwa ng kanyang mga tao. Ang Romano ay si Gaius Julius Caesar. Siya ay higit pa sa isang general. Siya ay isang politikal na nilalang, isang mayakda, at isang arkitekto ng imperyo na ang ambisyon ay mapapantayang lamang ng kanyang kapangahasan. Sa loob ng 8 taon, nag-iwan siya ng madugong landas sa buong Gaul. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nabigay sa kanya ng makapangyarihang mga kaaway sa Roma. Nakita ng makapangyarihang mga senador ang isang potensyal na tirano. Isang tao na ang tapat at sangay sa laban ng hukbo ay maaaring balang araw ay gamitin laban sa republika mismo. Alam ito ni Caesar. Siya ay lubog sa utang, ang kanyang karerang pampulitika ay nasa bingit, at ang kabiguan sa Gaul ay nangangahulugan ng pagkasira, pagpapatapon, o kahit kamatayan. Siya ay lumalaban para sa kanyang sariling kaligtasan. Ang lalaking pumuwersa sa desperadong sugal na ito ay si Vercingetorix. Siya ang imposible na naging totoo. Isang pinuno na bumuo ng isang nagkakaisang bansa mula sa 100 nagdidigmaang tribo. Kung saan nakita ng iba ang kaguluhan at sinaunang tunggalian, nakita niya ang potensyal para sa pagkakaisa. Sa mga lihim na konseho na ginanap sa kaibuturan ng mga sagradong kagubatan, ang kanyang maalab na mga talumpati ay pumukaw sa mga puso ng mga pinuno na naging magkakaaway sa loob ng maraming henerasyon. Ipinangatwiran niya na ang kanilang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga alitan, na sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama sila, makakaasa na mapalayas ang mga mananakop na Romano. Sa isang simbolikong gawa ng napakalaking kapangyarihan, ibinaba niya ang kanyang sariling namamanang pag-aangkin sa pamumuno at sa halip ay inihalal na Commander-in-Chief ng lahat ng hukbong Gallic. Isang titulo na hindi pa umiral noon. Siya ang buhay na sagisag ng isang nagkakaisang Gaul at napatunay ang isa siyang nakakatakot at epektibong kumander. Nagpakawala siya ng isang brutal na kampanya ng scorched earth o pagsunog sa lupa, na nag-utos sa kanyang sariling mga tao na sunugin ang kanilang mga bayan, ang kanilang mga bukid, at ang kanilang mga imbakan ng butil. Ang anumang hindi maipagtatanggol ay susunugin upang paggaitan ang mga lehiyon ni Caesar ng pagkain, kumpay, at masisilungan. Ang estratehiya ay lubhang epektibo. Ang mga sundalong Romano, payat at gutom, ay nagmartsa sa isang tiwangwang at umuusok na tanawin. Ang kanilang mga karwahe ng supply ay walang laman at ang kanilang moral ay bumabagsak. Dahan-dahang pinapatay ni Vercingetorix ang agila. Ang habulan sa gitnang Gaul ay naging brutal. Matapos ang isang maparusang kampanya, gumawa si Vercingetorix ng isang bihirang pagkakamali. Sa pag-aakalang ang mga Romano ay ganap ng umaatras, naglunsad siya ng pag-atake sa kanilang nagmamartsang hanay. Pinakawalan niya ang kanyang mabibigat na kabalyerya, ang dangal ng maharlikang Gallic, libu-libong nakabaluting mga ngabayo na tiwala sa kanilang tagumpay. Ngunit may lihim na sandata si Caesar. Idineploy niya ang kanyang kabalyeryang Aleman, mga mersenaryong kilala sa kanilang bangis at hindi pangkaraniwang taktika, na lumaban ng may mabangis na tinde na ikinagulat ng maspino at maharlikang Gallic. Ang pagsugod ng mga Gallic ay nasira at ang kanilang mga piling kabalyerya ay nawasak. Ang taktikal na pagkatalo na ito ay pumilit sa kamay ni Vercingetorix.
Hindi na niya maaring ipagsapalaran ang isang labanan sa bukas na larangan. Pinamunuan niya ang kanyang 80,000 natitirang mandirigma patungo sa kuta ng Alicia. Nakatayo sa ibabaw ng isang mataas na talampas na may matarik at hindi madaanan ng mga lambak ng ilog sa magkabilang panig. Ito ay pangarap ng isang tagapagtanggol. Mula sa matitibay na pader na ito, pinanood ni Vercingetorix ang mga lehiyon ni Caesar na ika-ikang pumasok sa lambak sa ibaba. Mayroon siyang sapat na pagkain upang tumagal ng 1 buwan at nagpadala siya ng mga mangangabayo sa bawat sulok ng lupain, dala ang isang simple at agarang mensahe. Ang gaul ay nagkakaisa. Ngayon ay magmartsa kayo. Magmartsa at wasakin ang mga Romano magpakailanman. Ang kanyang estratehiya ay simple at napakatalino. Siya at ang kanyang 80,000 mandirigma ang pain. Mapipilitan si Caesar na kubkubin siya. At habang ang mga Romano ay nakaipit, ang dambuhalang hukbong saklolo ng Gallic ay darating at dudurugin siya mula sa likuran. Ang mga ngaso ay malapit ng maging ang tinutugis. Tumayo si Caesar sa harap ng kakilakilabot na kuta sa burol. Ang kanyang mga lehiyon ay pagod at ang kanyang mga opisyal ay hindi mapalagay. Sa konseho ng digmaan ng mga Romano, ang kanyang mga legates ay nangatwiran para sa isang estratehikong pag-atras. Ngunit si Caesar, na nakatingin sa parehong mga bangin at pader, ay nakakita ng isang pagkakataon na isinilang mula sa puro at nakamamanghang tapangahasan. Ang pag-atras aniya ay makikita bilang isang tanda ng kahinaan at magpapalakas lamang ng loob sa unyon ng Gallic. Mayroon lamang iisang landas, pasulong. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang utos na napakaloko na halos humantong sa kabaliwan. Kung ang bundok ay hindi babagsak, magtatayo siya ng bago sa paligid nito. Ang kanyang plano ay magtayo hindi lang isa, kundi 2 dambuhalang singsing ng mga kuta. Ang una, isang panloob na pader na 11 milya ang haba ay haharap sa kuta. Ito ang circumvallation. Ngunit alam ni Caesar na ang tunay na banta ay ang bagyong namumuo sa likuran niya. Kaya iniutos niya ang pagtatayo ng pangalawa at mas malaking pader na nakaharap sa labas. Isang 13 milyang singsing ng kamatayan na dinisenyo upang pigilan ang 1 kapat na milyong Gauls na nagmamartsa upang saklolohan ang kuta. Ito ang contravallation. Si Caesar, nang may kaalaman at pamamaraan, ay binibilanggo ang kanyang sariling hukbo sa pagitan ng 2 malalaking puwersa ng kaaway. Ito ang sandaling nagpapakita ng tunay na kalikasan ng lehiyong Romano. Hindi lang sila mga sundalo. Sila ang pinaka-epektibo at disiplinadong pangkat ng konstruksyon na nakita ng mundo. 60,000 lalaki na ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay lumalaban para sa kanilang buhay, ay kumuha na ngayon ng mga pala, palakol at lagari. Ang lambak ng Alicia ay naging isang dambuhalang lugar ng konstruksyon. Ang sistematikong pagkalbo sa mga nakapalibot na burol ay nagsimula, habang libu-libong puno ang pinutol upang magbigay ng troso. Ang trabaho ay walang humpay, nagpapatuloy araw at gabi sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng kanilang mga senturyon. Ang mga lehiyonaryo, mga lalaking mula sa Italia, Espanya at Gaul mismo, ay nagtrabaho ng may metodikal na kahusayan na isang sandata sa sarili nitong karapatan. Naghukay sila ng malalalim na kanal. Ang ilan ay 20 talampakan ng lapad na inililihis ang mga kalapit na ilog upang lumika ng hindi madaanan na mga moat. Sa likod ng mga ito, nagtayo sila ng 12 talampakang rampart ng lupa at troso na nilagyan ng palisad sa itaas at pinatibay ng mga tore bawat 80 talampakan, kung saan ang mga kagamitang pang-artilerya tulad ng balistay ay maaaring magpaulan ng kamatayan. Ngunit ang tunay na henyo ay nasa mga nakakatakot na depensa na nakatago sa lupa bago ang pader, isang killing field na may maraming patong. Nagtanim sila ng 5 hanay ng mga tinulisang tulos. Ang mga dulo nito ay bahagyan nakikita sa ibabaw ng lupa na tinatawag na sipi.
Sa harap ng mga yon, naghukay sila ng mga hanay ng mga nakatagong hukay. 3 talampakan ang lalim. Bawat isa ay naglalaman ng isang pinatigas sa apoy na kahoy na tulos, na malungkot na binansagan ng mga sundalo na liliya o mga liri dahil sa paraan ng pamumulaklak nito ng kamatayan para sa sinumang matisod dito. At sa harap ng mga liri, nagbaon sila ng mga troso na may mga kawit na bakal na may tinik na tinatawag na stimuli o mga espuelas na dinisenyo upang lumpuhin ang sinumang tao o kabayo na makatapak sa mga ito. Ang mga depensa ay isang bitad ng kamatayan na gawa sa kahoy at bakal. Ngunit malalaman ng mga Romano na ang pinakamalaking banta sa kanilang kaligtasan ay hindi isang sibat ng Golek, kundi ang mismong lupain na kanilang kinakalbo. Mula sa mga pader ng Alicia, Vercingetorix at ang kanyang mga tauhan ay nanonood lamang na may halong pagkamangha at lumalaking takot habang ang imposibleng kuta na ito ay tumataas mula sa lupa nang may nakakatakot na bilis. Ang kanilang mga pagtatangka na guluhin ang mga pangkat ng konstruksyon gamit ang mga pagsalakay ng kabalyerya ay walang saysay. Ang mga Romano ay bubuo ng isang disiplinadong pader ng kalasag, itataboy ang pag-atake, at pagkatapos ay agad na babalik sa kanilang paghuhukay, na halos hindi nasisira ang ritmo. Ang singsing ng bakal ay nagsasara, at ang pag-asa ng isang madaling tagumpay ay nagiging isang gumagapang na pangamba. Habang inilalagay ang mga huling seksyon ng panlabas na pader, dinala ng mga scout ang balitang inaasahan ni Caesar. Dumating na ang hukbong saklolo ng Gallic. Ang bitag ay kumpleto na ngayon. Ngunit ang mga Romano ang nakakulong sa loob. Isang maliit at determinadong isla sa dagat ng mga kaaway, naghihintay para sa isang apokalipsis na gawa nila mismo. Lumipas na ang mga linggo at sa loob ng Alicia, ang kumpiyansang pagsuway ay naging isang nakakabahalang takot sa gutom. Ang paunang katiyakan ng mabilis na saklolo ay naglaho sa bawat araw na lumilipas. Ang huli sa mga butil ay wala na. Ang mga alagang hayop ay matagal nang kinatay. Ang katahimikan ng pagkubkob ay binabasag lamang ng mga iyak ng gutom na mga bata at ang mahinang bulong ng mga desperadong lalaki. Sa isang malungkot na konseho ng bigmaan, isang pinuno ang nagmungkahi ng hindi maiisip na sila ay bumaling sa kanibalismo, nakainin ang matatanda at mahihina upang buhayin ang mga mandirigma. Tinanggihan ni Vercingetorix ang kasuklam-suklam na ideyang ito, ngunit ang alternatibong pinili niya ay bahagyang mas hindi brutal. Nagpasya siya na dapat niyang tipirin ang bawat huling piraso ng pagkain para sa kanyang mga mandirigma. Naniniwala siya na ang kanyang pagpili ay isang kinakailangan at kahit makataong, gawa ng digmaan. Nagkamali siya. Ang sumunod niyang ginawa ay napakakarumal-dumal. Maaalala ito bilang isang mansa sa kanyang pamana sa loob ng 1,000 taon. Iniutos niya na ang lahat ng mga hindi mandirigma, ang mga sibilyan ng Alicia, ang mga kababaihan, ang mga bata, at ang mga matatanda ay palayasin mula sa kuta. Ang sumunod ay isang trahedya na magmumulto sa lambak magpakailanman. Ang isang mabagal at nakadudurog na prosesyon ng libu-libong tao ay tumungo mula sa mga pintuan ng Alicia. Sila ang mga pamilya ng mismong mga mandirigma na nakatayo ngayon sa mga pader. Pinapanood silang umalis. Sila ay sumuray-suray patungo sa mga linyang Romano, isang masa ng desperadong sangkatahuhan, nagmamakaawa na tanggapin bilang mga alipin, bigyan ng isang piraso ng tinapay, anumang bagay kapalit ng kanilang buhay. Ngunit si Caesar ay kasing lupit ng kanyang pagiging matalino. Ang pagtanggap sa kanila ay nangangahulugan ng pagpapakain sa kanila, isang kabawasan sa kanyang sariling mahahalagang supply. Sa isang kalkuladong gawa ng pakikidigmang psikolohikal, ibinigay niya ang utos na walang sinuman ang papayagang makadaan sa kanyang mga linya. Sila ay iiwan kung nasaan sila. Si Vercingetorix, na nauubusan na rin ng mga mapagkukunan, ay hindi sila tatanggapin pabalik. At kaya, sa lupang walang nagmamay-ari sa pagitan ng mga pader ng Gallic
at mga linyang Romano, sila ay natrap. Sa loob ng maraming araw, ang kanilang mga pagsusumamo at iyak ay umalingaw-ngaw sa buong lambak, habang dahan-dahan silang namatay sa gutom, kitang-kita ng kanilang mga asawa, kanilang mga ama, at kanilang mga anak. Nang ang huli sa mga kaawa-awang kaluluwang ito ay tumahimik, isang bagong tunog ang pumuno sa hangin. Nagsimula ito bilang isang mahinang dagundong, pagkatapos ay lumaki sa kulog ng 1,000,000 boses at isang kagubatan ng mga tambuli. Sa mga burol sa kanluran, lumitaw ang hukbong saklolo ng Galik. Ito ay isang tanawin ng kakilakilabot na kamahalan, isang kapat na milyong lakas, ang pinakamalaking hukbo na ginawa ng Gol kailanman. Isang dagat ng mga bandila, mga baboy ramo, oso at adila ay lumika ng isang kaguluhan ng kulay sa itaas ng isang kagubatan ng kumikislap na mga dulo ng sibat na umaabot hanggang sa abot tanaw. Sila ang sagisag ng pag-asa ng Galik, isang dambuhalang alon ng sariwa at sabik na mga mandirigma na dumating upang lipulin ang mga mananakop na Romano. Mula sa kanilang bilangguan na gawa sa kahoy at lupa, pinanood silang dumating ng 60,000 Romano. Sila ay walang pag-asa at sakuna ang agwat sa bilang. Sa isang panig, 80,000 gutom, ngunit desperadong kalalakihan. Sa kabila naman, isang kapat na milyong sariwang tropa. Gumalaw si Caesar sa gitna ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Ang kanyang boses ay matatag. Ininspeksyon niya ang mga linya, kinausap ang mga senturyon, at nagpakita ng aura ng ganap na kumpiyansa na nagpatatag sa nerbiyos ng kanyang nakulong na hukbo. Ang mga Romano ay pagod at nakulong, ngunit si Caesar ay may isang huling kalamangan na walang alam ang mga Gauls. At ito ay nagtatago sa paningin ng lahat. Ang katahimikan ay binasag ng isang nagkakaisang atunggal mula sa dalawang direksyon ng sabay. Mula sa loob ng Alicia, ang mga mandirigma ni Vercingetorix ay dumagsa mula sa mga pintuan. Ang kanilang desperasyon ay nagbibigay sa kanila ng isang mabangis na lakas, bumabangga sa panloob na pader. Halos kasabay nito, ang dambuhalang hukbong saklolo ay sumugod pasulong. Isang buhay na alon ng galit na humahampas sa mga panlabas na depensa. Para sa mga Romano na naipit sa pagitan nila, nagsimula na ang huling labanan. Walang matatakbuhan. Ang bawat direksyon ay humahantong sa isang laban para sa kaligtasan. Ang mga unang pagsalakay ay isang magulong tapiserya ng tapang at patayan. Inihagis ng mga Gauls ang kanilang mga sarili sa mga kuta. Gamit ang mga hagdan at kawit, pinupuno ang mga kanal ng lupa at ng mga katawan ng kanilang mga nasawing kasama, sinusubukang umakyat sa mga rampart. Ang mga linyang Romano ay manipis na ang pagkakaunat na ang mga sundalo ay lumalaban ng magkakatalikuran. Isang ipu-ipo ng bakal at disiplina laban sa agos ng napakaraming bilang. Ginawa ng mga nakatagong bitag ang kanilang kasuklam-suklang na trabaho. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, nagsimula ang isang mas koordinadong pagsalakay sa gabi. Ang hangin ay napuno ng mga nakakatakot na tunog ng labanan na ipinaglalaban sa halos ganap na kadiliman. Ang kalansing ng bakal, ang lagapak ng mga palaso sa mga kahoy na kalasag, ang mga sigaw ng mga taong nahuhulog sa mga nakatagong hukay, ang nakakakilabot na liwanag ng mga nag-aapoy na palaso na bumabaybay sa langit. Matapos ang ilang araw ng walang humpay na presyon, natuklasan ng mga scout ng Galik ang isang depekto sa grandeng disenyo ni Caesar. Sa hilaga, ang mga linyang Romano ay kinailangang itayo sa ibabaw ng isang matarik at mabato na burol, kung saan ang lupain ay naging imposible upang itayo ang mga detalyadong kanal at bitag na nagpapatibay sa iba pang bahagi ng bilog. Ito ang mahinang punto. Tinipon ng mga kumander ng Galik ang kanilang mga puwersa para sa isang isahan, puro at mapagpasyang pagsalakay. 60,000 ng kanilang pinakamahuhusay na mandirigma
Sa ilalim ng pamumuno ng pinsan ni Vercingetorix, ay inatasan ng isang layunin. Butasin ang hilagang linya at sirain ang pagkubkob. Habang nagsisimula ang pangunahing pagsalakay na ito, naglunsad si Vercingetorix ng isang perpektong na time na todo bigay na pag-atake mula sa loob, na inihahagis ang kanyan mga gutom na mandirigma laban sa mahinang panloob na pader. Ang mga tagapagtanggol na Romano sa hilagang sektor ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ngunit ngayon, personal na kinuha ni Caesar ang pamumuno sa labanan. Ang kanyang iconic na pulang kapa na isinusuot partikular para sa layuning ito ay ginagawa siyang isang nakikitang beacon ng pagsuway habang siya ay nakasakay sa gitna ng patayan. Siya ay nasa lahat ng dako ng sabay-sabay. Tinitipon ang mga nag-aalangan na pangkat. Personal na pinamumunuan ang mga reserba upang takpan ang mga butas. Sa isang punto, nang makita ang isang linyang natitisod, bumaba siya sa kabayo, kumuha ng kalasag mula sa isang nasawing sundalo at lumaban sa unahang hanay bilang isang karaniwang lehiyonaryo. Ang kanyang presensya ay nagpapahiya sa mga pagod na lalaki upang panatilihin ang kanilang pwesto. Ngunit kahit siya ay hindi maaaring nasa lahat ng dako, ang hilagang linya ay nasisira. Ang mga lalaki ay umaatras. Ang disiplinadong linyang Romano ay nagsisimulang mapunit. Sa desperadong oras na ito, kung saan ang kapalaran ng mundo ay nakabitin sa balanse, ginawa ni Caesar ang kanyang huling, mapangahas na sugal. Tinipon niya ang kanyang mga piling kabalyeryang Aleman. Ang 400 mga ngabayo na ang mabangis na pagsugod ay nagsimula sa buong kadena ng mga pangyayaring ito at ibinigay sila sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang kumander, si Titus Labienus. Ang utos ay simple at pagpapakamatay. Lumabas sa mga kuta, gumawa ng isang malawak, mapanganib na pag-ikot sa buong larangan ng bigmaan at bumangga sa likuran ng 60,000 Gauls na umaatake sa hilagang burol. Ito ay isang lahat o wala na hakbang alinman sa magliligtas sa kanilang lahat o ganap na magpapahamak sa kanila. Habang nawawala si Labienus at ang kanyang kabalyerya sa kaguluhan, ang labanan para sa hilagang burol ay umabot sa nakahihindik na kasukdulan nito. Ang mga Romano ay naitulak pabalik sa kanilang huling rampart. Mukhang ito na ang katapusan. Habang gumabaluktot at nagsisimulang gumuho ang hilagang linyang Romano, isang bagong tunog ang humati sa kaguluhan ng labanan. Ang dagundong ng mga kuko ng kabayo, kung saan walang dapat na mga kuko ng kabayo. Si Titus Labienus at ang kabalyeryang Aleman ay lumitaw sa ibabaw ng Tagaytay sa likod ng puwersang sumasalakay ng Golik. Sila ay isang nakakatakot na tanawin, mabilis na sumasakay. Ang kanilang mga gutural na sigaw ng bigmaan ay nagdaragdag ng isang bago at nakakakilabot na tunog sa ingay ng labanan. Ang mga Gauls, nagganap na nagulat, ang kanilang atensyon ay nakatutok sa pader sa harap nila. Ay nahulog sa panik at kalituhan. Ang isang pag-atake mula sa likuran ay ang pinakamasamang bangumot ng bawat sundalo. Dinurog nito ang kanilang pormasyon at ang kanilang moral sa isang sakuna at agarang sandali. Nang makitang nagbago ang ihip ng hangin, ang mga pagod na tagapagtanggol na Romano ay nagpakawala ng isang huling, desperadong hiyaw at gumanti ng sugod gamit ang huli nilang lakas. Ang dakilang pagsalakay ng Golik, ang huling pag-asa ni Vercingetorix, ay gumuho sa isang madugo at magulong pagtakas. Nakakahawa ang panik. Nang makitang ang kanilang piling puwersa ay nasira at tumatakas, ang natitirang bahagi ng dambuhalang hukbong saklolo ay nawalan ng loob. Isang kapat na milyong lalaki, ang pinakamalaking hukbong Golik na natipon kailanman, ay nalusaw sa isang takot na mandurumog. Ang mga mandirigma nito ay nagsikalat sa bawat direksyon, tinugis ng milya-milya ng kabalyerya ni Caesar. Mula sa mga pader ng Alizia, pinanood ni Vercingetorix ang kanyang pangarap ng isang malayang Gaul na mamatay sa isang bagyo ng alikabok at tumatakas na mga tao. Alam niyang tapos na ang lahat. Kinabukasan,
isang malalim na katahimikan ang bumalot sa lambak. Isang tanawin ng kamatayan at mga itinanapong sangdata. Ang mga nagwaging Romano na nababalutan ng dugo at dumi ay masyadong pagod upang magdiwang man lang. Ipinatawag ni Vercingetorix ang kanyang konseho sa huling pagkakataon. Sinabi niya sa kanila na lumaban siya hindi para sa kanyang sariling kapalaran, kundi para sa kanilang karaniwang kalayaan. At ngayon, upang payapain ang mga Romano, dapat siyang ibigay sa kanila, buhay man o patay. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang pinakamaganda at pinakamaayos na balute. Sumakay sa kanyang kabayong pandigma at lumabas sa mga pintuan ng Alizia ng mag-isa. Umikot siya sa kampo ni Caesar sa isang huling, mapanghamong kilos bago direktang sumakay patungo sa nakaupong general. Bumaba siya at nang walang salita, kinalag niya ang kanyang espada, ang kanyang helmet at ang kanyang balute at inilagay ang mga ito sa paanan ni Caesar. Nang kumalansing ang espadang iyon sa lupa, ang rebelyong Gallic ay namatay kasama nito. Ngunit ito ay higit pa sa katapusan ng isang digmaan. Ito ang kapanganakan ng isang imperyo. Hindi lang nakita ni Caesar ang isang talunang kaaway, nakita niya ang susi sa kanyang sariling kapalaran. Ang nag-iisang tagumpay na ito ay magbibigay sa kanya ng kayamanan at hindi matitinag na katapatan ng isang hukbo na magpapahintulot sa kanya na tumawid sa Rubicon, buwagin ang republika at bumuo ng isang imperyo mula sa mga abo. Ang halaga ng tagumpay na ito ay brutal. Ang 50,000 nakaligtas na tagapagtanggol ng Alizia ay ibinigay bilang pag-aari sa mga lehiyonaryo ni Caesar, isang alipin para sa bawat sundalo. Si Vercingetorix mismo ay ikukulong sa isang bilangguang Romano sa loob ng 6 na taon bago iparada sa mga lansangan sa tagumpay ni Caesar at pagkatapos ay ritual na sinakal. Ang labanan sa Alizia ay ang brutal at madugong kapanganakan ng Roman Gaul, isang probinsya na magiging bahagi ng mundong Romano sa loob ng 5 siglo. Ang kultura at wika nito ay naglalatag ng mismong pundasyon para sa modernong Pransya. Ito ay isang labanan na kumitil sa buhay ng isang henerasyon ng mga mandirigmang Gallic. Ngunit ito rin ang crucible na humubog sa isang emperador. Nakatayo ito ngayon bilang isang walang hanggang testamento kung paano ginagawa ang kasaysayan. Hindi lamang ng pinakamalalaking hukbo, kundi ng disiplina, ng inhenyeriya at ng puro at hindi matitinag na kalooban ng isang nag-iisang at napakatalinong isip. Anong bahagi ng kasaysayan sa tingin mo ang nararapat na isalaysay sa ganitong antas ng detalye? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, at ang iyong mungkahi ay maaaring maging aming susunod na malalim na pagsisid sa mga labanan na humubog sa ating mundo. At kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng isa pang kwento mula sa mga pinaka-epikong sandali ng kasaysayan. Salamat sa panunod.